Paano kung yung panahon na ikaw yung estudyante at puro kalokohan ginagawa mo at nag-enjoy ka lang sa buhay ay isang araw, ikaw na yung magiging teacher? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Isa akong graduating student na may education degree. Sa ngayon, fourth year student na nag-OJT sa isang kinilang school dito sa Lubacan. Sa Lubacan. Bulacan pala. Ano ba naman kasi mga daan dito? Kapag maayos na, sinisira. Kapag naayos na ulit, sinisira ulit. And that's a T. Ayun nga, syempre ako na nagtuturo sa mga estudyante. Nagre-ready ng mga lesson plans at gumagawa na rin ako ng mga learning materials na ginagamit ko, syempre, at ako na rin yung naghahanda ng exam ng mga bata. Kumbaga, lahat na. Una, masaya naman talagang magturo. Promise, masaya talaga. Mahalin tulad mo lang siya siguro na para ka lang estudyante na araw-araw ka lang reporter. Paano ko nasabing masaya? Dahil siguro bata pa ako. Alam ko pa yung trip ng mga estudyante. Hindi pa ako yung na-OP sa mga jokes sa loob ng classroom. Okay class, please bring out 1/4 sheet of paper. Sir, pwede pong 1/4? Lo, kagi pira. Baliw. Ang fulfilling moment ay yung nagagawa ko sila na maging active. Yung mga estudyante kapag nagtuturo ako, parang alam mo na natututo sila or willing sila na matuto kahit yung di nakapasaway sa room ay nagpa-participate. Dati yung mas earlier year ko pa sa college, takot na takot ako mag-report kasi pakaramdam ko hindi ko naman talaga alam yung mga sinasabi ko. Ako po si Clifford M. Canoy at ito po ang aming performance task sa MAPE. Pero ngayon, grabe. Kumbaga, isang buong lesson na yung kailangan kong aralin na dapat kong ituro sa mga estudyante. Kaya talagang dapat alam ko yung mga sinasabi ko. Pero isa sa mga challenges na masasabi ko talaga na challenge ay yung may mga araw na hindi nagpa-participate yung mga estudyante. Kumbaga, lazy day daw nila eka. Grabe ba? Ang babae ba may lazy day pa? Hindi naman kumpleto yung records. Pero masasabi ko na mas challenging pa ay yung kapag patapos na yung quarter or completion na. Keso daw wala ng lesson, kaya okay lang umabsent. Kasi ante ko, yung class record nila, mas bungal pa sa lola ko. Uy, napakasira ulo mo talaga, pati ako nadadamay. Ang sumunod na masasabi kong challenging ay yung workloads. Oo, sabihin natin na OJT pa lang ako. Pero ante Marichan, umasa na tayo na hindi lang OJT tasks yung gagawin natin. May mga times na yung workload ng mga teacher ay ipapasa talaga sa'yo. And that's a reality. Gets? Gets mo ba? Hindi rin naman nila siguro gusto. It's just that yung education system kasi dito sa Pilipinas ay talaga namang hindi mo mawari imbis na pag ganun. Ayun, overall, kung high school student ka ngayon at choice mo na mag-teacher kapag magkatrabaho ka or pag-college mo, ilan lang yan yung mga kwento ko na pwede mong i-consider. Pero sinasabi ko ulit sa'yo na masayang mag-teacher. Okay? At syempre, gano'n na din sa mga estudyante dyan. Teacher, ano grade ko? Sa mga estudyante dyan, at least ngayon, alam nyo na hindi lang sa loob ng room natatapos yung trabaho ng mga teachers. Hanggang paglabas nila ng room, paglabas nila ng school. Hays, Pilipinas nga naman, hirap mo mahalindi. Yan, kaya vote wisely, okay guys? Ayun guys, so bago kayo umalis, make sure na mag-like at mag-subscribe na rin kayo. At sana magtuloy-tuloy na rin tong pagbibideo at baga-animate ba ng babae ba? Ayun lang, that's all guys. Guys, mga sis, bye-bye!